ang tunay na pagkatao ng kapatid ni Megumi Fushiguro na si Tsumiki Fushiguro na balak sana nilang iligtas subalit may kakaiba pala sa karakter na ito. At ang tuloy-tuloy pang paglala ng mga pangyayari sa loob ng colonies ng Culling Games. Ang lahat ng yan at ang iba pa ay tatalakayin natin sa chapter review natin ito ng Jujutsu Kaisen Chapter 211. It is the updated weeb. At kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa series na ito ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi ka updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka nang updated sa recent timeline ng series. Konting recap mula sa previous chapter na Jujutsu Kaisen Chapter 210 ay wala naman gaano actually nangyari pero na-reveal doon kung ano talaga ang gustong mangyari ni Kenjaku, which is na figure out naman ni Fushiguro kaya alam na nila kung ano ang plano nitong si Kenjaku and nagkaroon ng konting conflict sa gitna ni Itadori at ni Angel na naayos naman nila sa pagtatapos ng chapter. Nang proceeding sa chapter at hand which is Jujutsu Kaisen Chapter 211, may kita natin na ang title ng chapter na ito ay Ripen, na kung sa Tagalog ay pagkahinog na para bang nagpo-portray na mas lalo pang lumalapit sa climax ang kwento as the chapters go on. Dito ay makita natin na nag-iilaw o nag-shine na brightly ang mga colonies sa loob ng Culling Games, which only means na kumpleto na or parang complete na ang preparation ni Kenjaku and nakapag-accumulate na ng enough na cursed energy ang mga colonies para sa merging. Ang merging nga pala, kung nakalimutan nyo na ay ang pag-merge ni Kenjaku sa katawan ni Tengen, hence the reason kung bakit nga in-infiltrate niya ang Tomb of the Star. We can see from these numerous panels na upon this bright light na nanggagaling sa mga colonies ay nagkaroon din ng parabang isang bright na side ang buong Japan at isang dark na side na maaring nagbibigay lamang ng kahulugan na magsisimula na ang merging or maaring ito na nga ang sinasabi ni Itadori way back in the previous chapter na ang dalawang side na kung saan ay kapag tumawid ka sa kabila ay maa-achieve mo na ang nirvana. Or whatever it is dahil hindi naman natin actually alam kung ano ang tungkol sa bagay na ito dahil hindi pa naman ini-specify sa chapter na ito kung ano ang ibig sabihin ng dalawang sides na ito. There were also these random characters na hindi natin alam kung magkakaroon ng significant na role sa kwento or maaring mga extra lamang talaga sila upang i-portray ang kung ano mang nangyayari sa loob ng Japan, pero as you can see, ang mga colonies talaga sa loob ng Japan ay nagsisiliwanagan na. Therefore, the preparation is complete para sa merging. And one more thing, although hindi ito directly stated, we can perceive from these panels na hindi nakikita ng mga normal na tao na hindi marunong gumamit ng kanilang cursed energy ang borderline na ito. And isa sa mga karakter na ipinakita dito sa introduction ng borderline na ito ay ang isa sa mga karakter na nag-appear na sa animated part na ng kwento, which is sa parte kung saan ay pumasok ang tatlong disaster cursed spirit at si Geto sa isang restaurant at may nag-quit naman doon na isang server or waiter. Ito na ngayon ang karakter na yon, and it seems from this moment on ay magkakaroon siya ng significant na role dito sa kwento. But behind all that, magbabalik na tayo ngayon sa present timeline na kung saan ay natapos na ang lahat ng pangyayari. So, hindi na masyadong magulo and nagbabalik na tayo sa linear na pagkakakwento ng Jujutsu Kaisen. This is the 16th ng noon, which means ito ay katanghaliang tapat. Makita natin dito na itong si Maki ay finally nakapag-reunite na dito kay Fushiguro, dito kay Angel at maging dito kay Yuji Itadori. But this reunion wasn't all that fun dahil ang dala nitong si Maki ay hindi ang good news kundi ang bad news. Nasabi niya na kumpleto na daw ang preparation para sa merging, si Master Tengen ay nakapture na nitong si Kenjaku, and as well as the death of Yuki Tsukumo, which is one of their very powerful comrades dahil kung natatandaan natin si Yuki Tsukumo nga ay isang S-class na Jujutsu Sorcerer. In the next panels, makita natin dito itong si Kirara at itong si kapatid ni Yuji Itadori na si Choso habang parabang devastated itong si Choso dahil of course they feel nga naman dahil namatay si Yuki Tsukumo na capture ang katawan ni Master Tengen, subalit on the brighter side ay nakuha naman niya ang backside ng Prison Realm, which is kailangan nila and very significant para matulungan nilang makatakas itong si Gojo Satoru mula sa Prison Realm. Na-explain dito ni Maki na kahit na daw si Yuki Tsukumo na on the same level o kasing lakas ni Yuta dahil pareho nga naman silang S-class
na Jujutsu Sorcerers, still hindi daw nila kinaya itong si Kenjaku kahit nakasama pa ni Yuki maging si Master Tengen at ang death painting na si Choso. This only conveys daw na hindi nila kayang talunin basta talaga itong si Kenjaku. Nasabi din naman niya na on the brighter end naman daw ng pangyayari ay nakuha naman or seize naman itong si Choso ang back gate ng Prison Realm, which is very significant para nga kay Gojo Satoru na nasa loob ng Prison Realm. Habang nakikinig naman itong si Yuji Itadori at si Megumi Fushiguro dito kay Maki na napakalmado habang kinekwento ang napakasensitibong mga kwentong yon, they already realized na napakalaki na talaga ng pinagbago ni Maki within just a short span of time, and hindi naman nila alam kung ano ang dahilan ng naging transition ng karakter na yon ni Maki. And it seems at this point ay hindi pa nare-realize dito or hindi pa informed itong si Fushiguro Megumi na winipe out na o minasakar na nitong si Maki Zenin ang buong Zenin clan. Sinabi dito nitong si Yuji Itadori na kung kumpleto na daw ang preparation para sa merger, bakit hindi pa nagsisimula ang merging? Kaya sinagot naman siya nitong si Angel or nitong si Hana Kurusu na may posibilidad daw na pwedeng i-reject ng mga Jujutsu Sorcerers ang merging, unlike ng mga normal na tao na pwersado talagang mapapasama sa merging. Nasabi din niya na maaring normal lang ang itsura na nangyayari sa loob ng Calling Games since puro players naman ang nasa loob, subalit pwedeng nagsisimula na ang merging sa labas ng mga barrier colonies. Kaya sinagot naman sila nitong si Maki Zenin na hindi daw yun ang case, and actually normal pa rin ang pangyayari sa labas ng barrier colonies dahil nakita daw nila sa news na ang tanging nagbago lamang ay mas madaming tao pa ang mas nagkakasakit na maaring dulot ng pag-revive ni Kenjaku ng napakaraming mga past sorcerers in the previous eras, tulad na lamang ng nangyari kay Tsumiki dahil na nga sa paggamit niya ng Idol Transfiguration. Sumingit naman dito si Megumi Fushiguro habang sinasabing dalawa lang daw ang posibleng nangyari. Una ay ang maaaring hindi pa kayang simulan nitong si Kenjaku ang merging, at ang pangalawa naman ay maaaring pwede niya nang simulan ang merging subalit may inaantay pa siya at may further plans pa. With all this confusion, sinabi ngayon nitong si Yuji na hindi na daw nila kailangang pag-focusan pa ang bagay na yon since wala naman silang magagawa actually para pigilan ang merging ng sila lang. Kaya nasabi niya na mas mag-focus na lamang daw sila sa pagligtas kay Tsumiki for now, and nabanggit din dito nitong si Yuji Itadori na may sapat naman na daw silang points bakit hindi na nila i-add ang rules na napag-usapan nila earlier on in the story. Ngayon sinabi dito ni Fushiguro na kailangan nilang pag-isipang mabuti ang mga bagay na yon dahil napakahirap nga namang kumuha muli ng ganon karaming puntos. Sinabi niya na pag-usapan muna nila kung ano ang dapat nilang gawin at kung ano talaga ang dapat nilang i-add na rules firstly. Considering rule number 1 ay nasabi nitong si Megumi na kailangan daw mag-indicate or mag-declare ng participation ng isang player sa Calling Games within just 19 days. Dahil kung hindi sila makakapag-declare ng participation ay magkakaroon ng forced removal ng kanilang curse technique. Therefore, mamamatay sila dahil nakakonekta nga naman ang kanilang curse technique sa kanilang mismong pagkatao. But then dahil nga sa presensya nitong si Yuji Itadori ay nagawa nilang makapag-add ng panibagong rule na mapipigilan ang pagkamatay ng iba pang mga players para lamang makapag-transfer ng points. Na sinabi naman nitong si Yuji na hindi daw siya actually ang nag-add ng rule kung hindi si Higuruma. Then considering naman rule number 2 and rule number 3, nasabi naman ni Maki na hindi sila basta-basta makakalipat-lipat ng colonies or maging sa labas mismo ng Calling Games. At sa pamamagitan naman ng rule number 3 ay hindi naman sila nagkakaroon ng kahit na anong komunikasyon mula sa outside barrier or sa mga colonies na magkakaiba. Subalit dahil nga sa presensya naman itong si Maki Zenin at dahil sa kanyang heavenly restriction ay kaya niyang magpalipat-lipat ng barrier, therefore ginagamit siya as a communication device ng kanilang mga kasamahan. Then sumingit dito itong si Angel or itong si Hana Kurusu habang sinasabing kahit siya daw ay kaya daw niyang magpalipat-lipat ng mga barrier colonies since meron nga siyang unique na curse technique at kaya din niyang inalify ang kahit na anong rules na naka-engrave sa barrier colonies or sa mismong barrier ng Calling Games dahil nga naman siya ay may kakayahan na inalify ang kahit na anong bagay na may connection sa cursed energy. Because of her unique abilities, natanong siya yun itong si Maki kung pwede daw bang gamitin itong si Angel ang kanyang curse technique para magawa ng paraan na makalipat din ng mga barrier colonies ang kanilang mga kasamahan. Subalit sinagot naman siya nitong si Angel. Specifically mismong itong si Angel ang sumagot at hindi na itong si Hana Kurus. Sinabi niya na imposible daw na magawa niya ng paraan na i-nullify ang rules ng barrier colonies. Dahil sa pamamagitan daw ng paggamit ng kanyang curse technique ay hinahanap niya ang parabang foundation or core ng mga curse technique at yon ang mismong sinisira niya para ma-nullify ang curse technique na hindi naman niya magagawa dahil hindi naman niya alam kung nasaan ang foundation or core ng barrier ng colonies na ito. Na hindi naman actually kinagulat pa nitong si Maki dahil kung kaya nga naman yung gawin ni Angel is napakalala naman ang pagiging cheat code niya para sa kwento at para sa Calling Games.
Dito ay kinuha naman itong si Yuji Itadori, itong si Kogane para basahin ang iba pang mga rules. Habang chinecheck niya ang mga rules na naka-enlist sa Culling Games ay napansin niyang wala doon ang rule na magkakaroon ng random deployment sa mga lugar or sa mga colonies tuwing papasok ka na sa loob ng barrier ng Culling Games. Tulad na lamang ng nangyari sa kanila ni Megumi Fushiguro na kung saan ay nagkahiwalay sila sa pagpasok nila ng Culling Games. Kaya naisip nila na hindi yun actually isang rule ng Culling Games kung hindi isang rule na naka-engrave na din sa mismong barrier ng Culling Games at ng colonies. Dito ay naipakita din itong si Uwi na kapatid nitong si Maymay na ginagamit nila as a communication device as well dahil nasabi nga natin way back then na maaring ang curse technique nitong si Uwi ay ang teleportation. Now dahil sa mga impormasyong ito na nabanggit nila, they came to a conclusion na ang kailangan nilang unahing i-add na rule ay ang rule number 4 na ang rule na magbibigay ng way upang makapag-withdraw ang isang Culling Game player mula sa Culling Games. Dahil ang pakay nga naman nila ngayon ay ang iligtas or ang i-withdraw itong si Tsumiki na kapatid nitong si Megumi mula sa Culling Games. Now may kita natin dito na na-transfer na ni Yuta at ng iba pang mga kasamahan nila dito kay Megumi Fushiguro ang lahat ng kanilang points. Therefore, nandito na nga si Megumi na merong 300 points na as of now. Subalit ang hindi ko maintindihan dito ay kung bakit may isa ng rule na na-i-add si Megumi although wala pa naman actually siyang ina-add. Maaring magkakaroon ng plot twist ng dahil sa parteng ito ng kwento. After requesting na mag-add ng rule na kung saan ay pwedeng mag-withdraw ang isang Culling Game player mula sa paglalaro ng Culling Games, inireject ni Kogane ang kanilang request na ito na hindi naman ikinagulat nitong si Megumi dahil napakadaya nga naman kung pwede ka nalang lumayas ng Culling Games. Kaya naman nag-add pa si Megumi ng further na condition para pumayag na si Kogane sa kanilang request na pag-add ng rule na ito. Sinabi niya na pwede daw mag-withdraw ang isang Culling Game player but in exchange for a substitute para hindi nga naman magbago ang number ng players sa loob ng colonies at hindi basta-basta maubos ang number ng players sa loob ng Culling Games. But still, inireject pa rin yun nitong si Kogane. However, nagbigay si Kogane ng panibagong rule or panibagong condition para pumayag siya sa kanilang rule na gustong i-add. Sinabi niya na para daw makapag-withdraw ang isang Culling Game player ay kailangan magkaroon siya ng isang substitute mula sa labas ng Culling Games at kailangan din nilang mag-spend ng 100 points para completely makapag-withdraw sa larong ito. Upon hearing this naman, agad na pumayag itong si Yuji Itadori habang nagyayabang na sinabi na meron kaming 300 points. Subalit pinigilan siya dito nitong si Megumi Fushiguro dahil masyado siyang nag-a-act rashly at sinabi din nitong si Megumi kung matutuloy daw ang gustong gawin nitong si Kogane na pag-add ng rule na yon, it only means na para lamang magkaroon ng withdrawal ay kailangan pang mamatay ng 20 players pa sa loob ng Culling Games. Therefore, kung maa-add ang rule na ito, it will only mean na mas uubos or mas kokonti pa ang number ng players sa loob ng colonies. Since kung may gusto kang mag-withdraw mula sa Culling Games na ito, kailangan niyang pumatay ng 20 players pa bago niya perfectly magawa ang withdrawal. But still, hindi pa rin pumayag itong si Kogane at nag-insist lamang siya na yun lang ang tanging paraan para makapag-add sila ng isang rule na magbibigay sa kanila ng way na makapag-withdraw ng isang player. And na-realize naman dito nitong si Megumi Fushiguro na wala na talagang room for negotiation at ito lang talaga ang natatanging way para magkaroon ng rule na makakapagbigay sa kanila ng paraan para makapag-withdraw ng isang player. Kaya pumayag na siya sa sinasabi ni Kogane. And then here, makita natin na nagkaroon na nga ng bagong rule na na-add ng player na si Megumi Fushiguro habang naririnig at nakita din ng iba pang malalakas na player sa loob ng Culling Games ang in-add na rule dahil kapag nga naman nag-a-add ng rule ay para itong isang alarm clock na nagbibigay ng information sa lahat ng Kogane sa loob ng Culling Games. Here we can see all the previous powerful Jujutsu sorcerers na nakita natin sa previous chapters. Si Higuruma, si Kamo no Ritoshi, si Hazunoki Iori at maging itong si Kamo no Ritoshi at itong si Hakari Kinji at Panda. Ngayon dahil nga na-i-add na nila ang rule na kanilang gusto nang papuntahin itong si Megumi Fushiguro si Tsumiki sa loob ng barrier colony para nga maibigay na nila ang points dito kay Tsumiki at para makapag-withdraw na siya as a Culling Game player. Sinabi naman sa kanya nitong si Yuji Itadori na hindi daw ba mas safe kung ibibigay na lang nila remotely ang points para hindi na kailangang pumasok nitong si Tsumiki sa loob ng barrier. Dahil kung hawak naman na daw nitong si Tsumiki ang kanyang points at meron naman actually ng substitute sa labas ay pwede naman niyang gawin na lang niya magsarili ang withdrawal. Subalit sinabi na naman nitong si Megumi na hindi daw yun pwede at nagko-contradict yun sa rule number 1 and rule number 2. Na kailangan munang magkaroon ng declaration ng isang Culling Game player para nga naman ma-recognize siya as a player at hindi siya ma-subject into curse technique removal.
Kaya kung basta-basta na lang biglang gagamit ng points itong si Tsumiki at mag-a-add ng rule habang hindi pa siya nagde-declare ng kanyang participation as a player in the calling games, maaring masubject siya sa curse technique removal at mamatay na right away. Kaya ayaw ni Megumi Fushiguro na i-take ang risk at mas gusto niyang gawin na lang ito nitong si Tsumiki sa loob ng barrier ng calling games, therefore declaring herself as a player. And also one more thing, kung may hawak daw na napakaraming number ng points itong si Tsumiki, maaring habulin siya at huntingin ng malalakas na players dahil nga naman kung may mahinang player na may napakaraming points, bakit ka pa magsesettle sa malalakas na player na may kakaunting points lamang? Nasabi din dito nitong si Maki Zenin na oo daw pwede daw nila yung gawin, subalit sa pagpasok nila sa loob ng colony ay magkakahiwalay din naman daw itong si Maki at itong si Tsumiki dahil hindi siya mare-recognize ng barrier ng calling games. Na sinagot naman itong si Megumi at ni Yuji Itadori na hindi daw actually yun ang case dahil kahit naman meron o wala ka mang amount ng cursed energy sa katawan ay maseseparate pa rin kayo. Then the story proceeds naman sa 16th at 3 PM, so it means 3 hours na ang nakalipas mula sa nangyaring discussion sa gitna ng mga karakter kanina. Dito ay nag-aalala si Tsumiki at nagigilty dahil naiisip niya na dahil sa kanyang pagiging player sa calling games ay kailangang magsakripisyo nitong si Ijichi as her substitute. Subalit sinabi naman sa kanya ni Ijichi na hindi daw yun problema dahil back then naman ay gusto naman talaga niyang maging isang jujutsu sorcerer. It's just dahil daw kay Gojo ay hindi natuloy ang kanyang kagustuhan na yun, and nagkaroon din tayo dito ng konting flashback na nagpapakita ng interaction ng batang Gojo at ng batang Ijichi. Sinabi dito ng batang Gojo na wag na daw mag-pursue itong si Ijichi ng isang career as a jujutsu sorcerer dahil napakawalang kwenta at napakamahina daw nito. At sinabi pa niya dito kay Ijichi na mas maigi daw na kumuha daw ito ng driver's license at magtrabaho na lamang as a personal driver nitong si Gojo. Hindi naman nakapalag dito itong si Ijichi dahil sinabi niya na kung hindi daw papayag itong si Ijichi ay sasampalin niya ito ng paulit-ulit. And although para bang medyo nagsisisi itong si Ijichi dahil nga sa natakot siya noon kay Gojo Satoru, still a part of him is very grateful na hindi na niya pinursu at itinuloy ang kanyang career as a jujutsu sorcerer dahil alam naman niya na napakahina niya at kung sinuway daw niya itong si Gojo Satoru, it might have been na namatay siya agad dahil alam naman niyang napakahina niya at maaring sa isang napakahinang curse lamang ay mapatay na siya. Then sumunod na panels, biglang nakapasok na dito ngayon itong si Tsumiki sa loob ng barrier ng colonies, and gulat na gulat ngayon dito itong si Megumi Fushiguro at itong si Yuji Itadori dahil ngayon lang naman nakita or na-meet nitong si Yuji ang kapatid na ito ni Megumi. Here we can see na para bang nasa normal na pagkatao o parang normal na karakteristik pa lang nitong si Tsumiki ang kanyang ipinapakita. We can see na she is very cheerful and napakamasayahin. May kita din natin dito si Angel na nag-aantay sa itaas ng kanilang kinatatayuan dahil inaakala nitong si Yuji na maaring itong si Tsumiki ay matulad sa kanya na itinransfer ng barrier colonies sa Himpapawid. Pinakilala naman itong si Yuji itong si Hana Kurusu bilang si Hana Kurusu at hindi bilang si Angel. Nakikituwa naman itong si Angel dahil nga isa itong boost para mas kilalanin pa ang pamilya nitong si Megumi Fushiguro. Ngayon hindi na pinatagal nitong si Megumi Fushiguro at agad niyang itinransfer ang kanyang points papunta dito kay Tsumiki, and specifically hindi lahat, 100 points lang ang binigay niya kay Tsumiki para makapag-withdraw na siya mula sa calling games dahil yun lang naman ang number ng points na required para makapag-withdraw. Ngayon dahil nga nag-a-act very cold and very cool itong si Megumi Fushiguro ay pinagtatawanan siya ngayon nitong si Yuji Itadori at ni Angel dahil nasabi nitong si Yuji Itadori na kapag daw kaharap nitong si Megumi Fushiguro ang kanyang family members ay nag-a-act siya na para bang isang napaka-cold na person. But then, enough with the comedy, dito na magsisimula ang climax ng chapter na ito. Sinabi na nitong si Tsumiki na mag-a-add na siya ng rule dito kay Kogane. However, the difference is, sa pag-add nitong si Tsumiki ng kanyang rule, hindi niya sinunod ang rule nitong si Megumi Fushiguro. But instead, ang rule na inad nitong si Tsumiki Fushiguro ay ang free entry and exit from barrier colonies to barrier colonies, which means wala na ngayong kahit na anong rule na nagfo-forbid sa mga players na nanggagaling sa iba't ibang colony para tumawid ng kabilang colony. Therefore, wala nang kwenta ang barrier colonies ngayon dahil magsisilbi na itong para bang isang napakalaking battle royale na hindi lamang nalilimit sa isang barrier colony kundi sa buong battlefield na ngayon ng calling games, therefore making the calling games all the more deadly and dangerous. And we can also say na dahil dito ay maaaring magsagupaan na ang mga pinakamalalakas na player mula sa iba't ibang colonies. Nang dahil nga sa inad na rule na ito nitong si Tsumiki Fushiguro ay nagulat ang tatlong ito dahil hindi nila akalain na
Susuway itong si Tsumiki sa gusto nilang mangyari dahil wala naman actually kaalam-alam itong si Tsumiki sa kung ano mang nangyayari sa Culling Games. But then, sa pagharap nitong si Tsumiki dito kay Fushiguro ay naangiti pa ito at para bang na-excite pa sa kanyang inad na rule. Nang dahil dito ay natakot na ngayon ang itsura nitong si Megumi Fushiguro dahil alam niyang hindi na ito ang kapatid niya na si Tsumiki habang tinatanong niya ito ng "Who are you?" And this is where the chapter ends with Megumi Fushiguro and Tsumiki Fushiguro facing each other na para bang hindi alam nito si Megumi kung ano ang nangyayari ngayon at maaring ang dahilan nito ay nag-revive na nga ang ibang player ng Culling Games sa loob nitong si Tsumiki as a vessel. Dahil alam naman natin na meron nga din itong mark sa kanyang doon na naidulot ng paggamit ni Kenjaku ng kanyang idol transfiguration, and it's very naive of Megumi Fushiguro and the others to think na maaaring hindi tinablan itong si Tsumiki ng ginamit na yon na technique nitong si Kenjaku. Question is, sino ang Culling Game player na nag-revive dito kay Tsumiki? Only one thing is for sure, siguradong napakalakas ng player na ito para mag-add ng rule na kung saan ay magke-create ng more destruction and much more danger para sa mga players. We can say na maaring ang player na ito ay mayroong kakayahan ng teleportation din na dahilan kung bakit ang pag-transfer nitong si Tsumiki papunta sa loob ng barrier colony ay nag-flow smoothly na tulad ng nakita natin kanina, para bang pumasok lang siya sa loob ng barrier colony normally with teleportation. But that's just a hunch for now and kailangan nating antayin ang susunod na chapter release ng Jujutsu Kaisen, which is Jujutsu Kaisen chapter 212, para ma-confirm kung sino man ang player na nag-revive dito kay Tsumiki. And I think that's all para sa video na ito. Kung nagustuhan mo ang ating chapter review para sa Jujutsu Kaisen, siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka nang updated sa recent timeline ng series. It's the Updated Weeb and I'll see you on the next one.